Ngayong araw po ng Lunes, patuloy po nating minomonitor ang development ng low pressure area na ngayon ay nasa katamtaman hanggang nasa high chance ang tsansa na ma-develop po bilang isang tropical depression o mahinang bagyo sa mga susunod po ng mga oras o mga araw. Aalamin ho natin ang mga pagbabago sa direksyon nito, pati na rin ang mga lugar na posibleng direktang maapektuhan ito kapag tumawid po dito sa Eastern Visayas at Bicol Region. Kaya din naalamin natin ang pinaka nagiging epekto ngayon ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero before that, please don't forget to like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Tignan nyo po mabuti. Buong-buo na po ang development dito ng low pressure area at huli po itong namataan na merong lokasyon na 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Ito po yung sinasabi nating low pressure area na banta ng panibagong bagyong tatawaging bagyong Henry. Ang Bicol Region, Eastern Visayas ngayon po ay nakakaranas po ng mga isolated rains o mga pag-uulan dahil sa tropo extension po ng hangin. Ito nga pong banta ng panibagong low pressure area at nagbabanta ding mabubuong bagyo sa mga susunod po ng mga oras. Sa ating pong tinatawag na forecast weather condition, ito alamin natin yung mga lugar na apektado. Sa area po ng Visayas, sa may Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, sa may Marinduque at Romblon ay patuloy po makakaranas ngayong hapon po ng Lunes ng tinatawag po natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tropo extension po ng hangin ng low pressure area. Kitang-kita naman natin yung development dito ng sama ng panahon at umaabot na yan dito sa Eastern Visayas. So, possible impact ho nito ay pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dito naman tayo sa parte po ng Mimaropa, patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil naman sa tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Lumalawak po ang epekto ng hangin ng habagat kaya naman ang mga lugar na mas malapit dito ay patuloy po nakakaranas ng mga pag-uulan. Asahan din ang mga possible flash flood o landslide kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains po anumang oras yan. Sa parte naman po ng Metro Manila, ito po Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, sa may Visayas at Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit ay mag-ingat din po sa banta ng mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms natin, and usually madalas yan nagpapaulan sa hapon po. At kapag malalakas naman ang mga thunderstorms, umaabot yan ng ilang oras sa hapon at sa gabi. Ngayon naman po mga kababayan ko, at naglabas po ang pag-asa na tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil nga po dito sa banta ng low pressure area magiging bagyong Henry sa mga susunod na mga araw o mga oras. So heavy rainfall warning tayo. Meron po tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan sa may Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Yan po ay parte ng Eastern Visayas. Meron din tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan sa may Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Masbate dahil naman po sa habagat. So meron din tayong ina-expect na 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan dyan sa may Occidental Mindoro at sa may area po ng Palawan. Kaya naman po mga kababayan lang kung pinapaalala sa inyo, itong sama ng panahon. Kapag ito ho'y na-develop na bilang isang ganap po na bagyo o mahinang bagyo kasi may mga kategorya ho yan. Una, pag ito na-develop bilang bagyo, dadaan yan sa pagiging mahina. Yung tinatawag ho natin na tropical depression and then ayon na rin sa ating forecast track at sa iba't ibang weather system, nakikita po ito nalalakas lamang hanggang tropical storm category. So hindi ganoon sobrang magiging malakas itong banta ng panibagong bagyo ating namomonitor at nakikita sa ating forecast track. Pero dadaan na naman ito ang malaking bahagi po ng Eastern Visayas at ng Bicol Region. Tatawid ho kasi yan, Kitang-kita naman natin yung landfall scenario mangyayari po dito sa panibagong banta ng sama ng panahon. Pero ang kagandahan ho dito, hindi ho nakikita na itong panibagong sama ng panahon ay magiging typhoon o magiging super typhoon.
Ang mangyayari, mga pag-uulan ang mararanasan malawakan dyan po sa may Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Bicol Region. Ulitin ko yung mga lugar para din mas klaro sa atin at maraming mga kababayan natin nagsasabi. Siyempre, pag sinabi nating Eastern Visayas, malawak po yan. Unahin natin, ang parte ng Eastern Visayas, so ulitin ko ha, pwede natin isulat. Yan ang ay kasama ang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar at Samar. Sa parte naman po ng Bicol Region, maging alert at maging handa ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, kasama po ang Catanduanes, Masbate at ang Sorsogon. Kapag ka naman ho na-develop ito bilang isang bagyo dahil nga po pasok ito sa pagiging category 2, pag category 2, yan is papalo hanggang tropical storm. Ang tropical storm ay magtataglay po ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour at meron naman yung warning lead time na 24 hours. Hindi yan ganun kalakas, medyo mahina ang hangin pero more on, mas marami pong mga pag-uulan ang mga maidudulot nito. Yung senaryo naman na magre-record ito, sa ngayon hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad. Tulad ng nangyari doon sa dalawang naunang bagyo, doon sa bagyong Francisco at doon nga po sa bagyong Gardo. Ang kinakailangan ho natin dito, maging alerto dahil kung makikita nyo yung kumpul ng mga ulap na yan, yung low pressure area at saba ng panahon yan, aakyat po yan dito no, at mahahagip ng traffic extension po ng hangin o matatamaan talaga ito nga pong parte ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, nakikita naman natin. Kaya maging alerto po at maging handa ang mga kababayan natin, ugaliin po magdala ng payong jacket kapote. Panlaban ho ito sa biglaang bugso ng mga pag-uulan. Sa pagkatala po ng pag-asa, ngayong July po, no, simula July hanggang sa December, meron tayong inaasahan na siyam hanggang 13 bagyo pa po no, ang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ho lahat yan ay mga malalakas ho na bagyo, meron dyan mga mahihina. Pero ang tanong ng mga kababayan natin, sabi kakaunti lang daw, bakit umaabot daw ng siyam hanggang 13? Actually, kakaunti lang yon. Yung siyam hanggang 13 and usually talagang nasa 15 o 15 hanggang 18 na bagyo talaga ang pumapasok sa atin simula July hanggang sa December. So ipagpasalamat na lamang po natin dahil yung dalawang naunang bagyo hindi naglandfall at eto naman kung maglandfall ito, mahinang klaseng bagyo o mahinang bagyo lamang. Wag lamang yung super typhoon. Mga kababayan, dito kung muna tatapusin, bigyan ko kayo ng update mamaya. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes, June 29. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.